ICC, kinarma FPRRD ang huling halakhak PBBM na pahiya na Bulaga. Pangyayaring ito, Duterte palalayain. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na matutunghayan natin ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024. At bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito bago pumasok. Happy New Year mga katunay! Welcome 2026 na! Pasok! Ito na nga, pag-uusapan na po natin ang mga mainit na issue. Grabe ho, ha? And syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Ayan, syempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ang Banateros mga katunay. Yan, mga idol natin yan. At syempre isa doon si Banat Bay mga katunay. Ipagpatuloy natin. Hindi talaga yung nangyayari dyan sa ICC. Talagang palubog na. Baka talagang eventually makalaya na si Pangulong Duterte. Dahil alam nyo, itong kinakaharap ng ICC ay talaga nga namang malupit. At ito nga pong ICC. Yun nga ang nagiging usap-usapan na kapag ang ICC talaga nawala. No, kasi ang ICC parang tumatagilid na bangka na ngayon di ba? Kapag yan ay nawala, talagang makakalaya na si Tatay Digong. Di ba? Yung sa dahig, yung kalokohan sa isang bansa dyan sa dahig, mga kababayan, tila nanganganib na ho sila dahil nga po yung mga sanction na nangyari sa kanilang mga judge at sabi nga pag sino man nang tutulong dito sa mga ICC na judges or anyone part of the ICC ay black o ban. Ika nga, ibig sabihin is para bagang ayaw, hindi pwede. Patitigilin ko ano man yung account na ginagawa. Stop, sabi nga, ganun. Ang sabi ni Donald Trump, patay tayo dyan. Oo, yun ang kanya sinabi. Kaya ngayon, nararamdaman na ho nila. Nararamdaman na ho nila ang hagupit ng buhok ni Trump. Ayun, makaupo tayo dyan. Hindi, pagka gumanon yung buhok ni Trump, yari kayo, di ba? Nararamdaman na nila ngayon. Sige nga, pakinggan nga natin itong, ito. Maganda yung paliwanag nitong dalwan to Singit ko lang dyan itong isang importanteng balita ito dyan Ano yan? Itong tungkol sa mga problemang kinakaharap ngayon ng International Criminal Court. Ano ba yun? ICC. Ano? Pwede ko ba sabihin buti nga sa kanila? Ay, grabe naman. Naku po. Ang latest na mga problema nila, ang dami nagwi-withdraw member state Na, di ba, pinakahuli daw, Venezuela. Venezuela. Pero sa taong ito, alam mo ba kung aling-aling mga bansa na ang nag-withdraw? Bukod dyan sa Venezuela na nitong nakaraang linggo ata ay bumoto, nagbotohan yung mga mababatas nila at ang boto nila ay kumalas na sa ICC, International Criminal Court. Nako, may isang bansa na naman ang kumalas sa ICC dahil sinasabi ng bansa na wala kayong kwenta mga ina nyo. Ganun. Kumbaga marami ng kamalasang inaabot ang ICC ngayon Kaya sa totoo lang, sa tingin ko sa mga bansa talaga na naiinis ngayon sa ICC, kasi hindi lang basta-basta bansa talagang malalaking bansa talaga. No? Parang hindi sila malabong hindi matanggal. Parang malabong hindi sila matanggal. Alam mo parang ganun ba yun? Talagang parang hindi sila magtatagal Diba? Oo, kasi itong ICC, ito matapang lang, galing-galingan lang doon sa mga inaaping medyo racist to talaga itong ICC na to. Yung mga nasa sa mga third world country, yun lang ang kinakaya-kaya nila The rest hindi ho nila kaya panagutin. Ibig sabihin, hindi talaga kalokohan, isang katarantaduhan na korte ito. Ganoon. Bukod dyan, nako, ito mga bansang ito, yung iba dito hindi natin masyadong kilalang bansa Bansang Mali. Mali. Ayun, Mali, yes. Yan yung Malibog. Ayun.
Maraming may nagkakaanak dyan sa Mali. Meron nanonood dyan. Wala, hindi ito sa San Mateo, ha? Mali. Yung MLY, yung MALY, Mali. Oh, Ito pala, yung apat na bansa ito dyan na kumalas. Ang tawagan ni Sahel Black. Isang bloke sila, eh. Ano yan? South Africa yan, di ba? Oo. South Africa nga ito. Mali, Burkina, Faso, at Niger. Burkina Faso, alam mo magaling yung ano niyan, yung bagong presidente niyan, i-google nyo. Grabe ho, hindi ho nagpapaapi sa puti yan. Hindi ho nagpapaapi. Alam mo ginawa niya sa yung kanilang presidente, Oh. yung bago nilang presidente, umasenso na yung Burkina Faso ngayon. Alam niyo kung bakit? Oh. Yung pang-aapi sa kanila ng mga puti, tinatanggihan nila, nilalabanan nila. Alam mo ginawa niya? Humingi siya ng tulong sa China. At yung China ngayon, binubuo yung bansa niya, binibuild. Siyempre, alam mo naman ng mga Chinese. Sabi nga nila, di ba? Ang mga Chinese, negosyante naman yan eh. Hindi naman yan kahit kailan sa kasaysayan ng buong mundo, never nanakop ang China. Oo, sa totoo lang. Kasi ganyan yung sinasabi nila sa China na ang China nananakop. Hindi naman sa pinagtatanggol natin yung China, no? Kasi iba sobra ding magsalita naman sa China eh. 'Di ba? Hindi ko naman sila pinagtatanggol. Ako, nainis din ako sa kanila doon sa West Philippine Sea na yan, sa ginagawa nilang ganyan. Pero hindi naman nila nakuha eh. 'Di ba? Hindi rin naman binigay ni Tatay Digong sa kanila 'yon. Na sinasabi ng iba na binigay daw ni Tatay Digong, para sa akin hindi naman binigay ni Tatay Digong 'yon. Oh, kita nyo naman, bumaba si Tatay Digong, wala pa rin, nasa atin pa rin yung West Philippine Sea. Oh. Ngayon, yung China parang nanawa na siguro. Oh, di ba? At saka, minsan nagkasalita tayo na, ayaw na si China, mga pro-China kayo, di ba? Ginaganyan-ganyan yung mga pro-Duterte. Di ba? Pag pro-Duterte ka, pro-China ka, ganun. Pero yung mga nagsasalita ng ganyan, na pro-China kayo, tignan mo yung mga gamit nila sa bahay, puro made in China. Baka nga pati baterya nila ginagamit made in China eh. Kasi kung tutuusin naman talaga, tama si Banat Bay, na wala naman talagang sinakop na bansa ang China, yung nananakop sila, yung talagang kahit dati pa na gano'n, nagawain nila na gano'n, wala. So, nagpupunta sila sa iba't ibang bansa, puro negosyo. Hindi sila sakop, negosyo lang. Kasi parang importante kasi sa China yung magpa-negosyo eh, magparami ng pera, magpayaman eh. 'Di ba? Talagang ang ano nila is business-minded talaga. Hindi sila sakop-minded. 'Di ba? Nanakop, maraming pang mga bansa. Alam niyo naman kung sino yung mahilig manakop. Kita nyo naman lahat ng negosyo pinapasok ng China, 'di ba? Tsaka dito sa Pilipinas, nakita naman natin, napakaraming inchik talaga rito sa atin, sa bansa natin dito sa Pilipinas. Isa to sa napakaraming populasyon ng inchik. Oh, ang daming nagne-negosyo rito na parang Pilipino na rin sila. 'Di ba? Yung mga hardware pa nga lang diyan eh. Oh, pag hardware, sigurado, inchik may-ari. Diyan nga lang sa mga Binondo, Chinatown, 'di ba? Nakikita natin puro inchik. Oh, 'di ba? Ang dami, marami tayong makikitang inchik dito. Bansa eh, di ba? Ang China hindi. Ang ginagawa lang, gusto lang niya sakupin yung ekonomiya. Yung totoo naman eh, ang sa kanila, basta kami magkapera. Yun talaga ugali ng mga Chinese. Yun ang Chinese importante sa kanila, businessman. negosyo. Talagang aagawin sa yung negosyo. Yun ang kanila eh. Siyempre, kung ikaw nga naman, makikipagnegosyo ka sa China, ang bilis nilang gumawa. Kaya nga ngayon, ladies and gentlemen, kahit i-google nyo pa, huwag kayong maniwala sa akin, i-google ninyo kung gaano ka-asenso ang China ngayon. Grabe ang technology nila. I-google ninyo. Manood kayo sa YouTube, makikita nyo talaga. Sana nga makapunta tayo dun someday. Salamat sa SMNI at kay Pastor na malay mo magkaroon tayo ng assignment dun. Di ba? Natignan ang China at panoorin kung paano umaasenso yung kanilang bayan ng mabilis na talagang, alam mo, dati sabi ko nga sa inyo bago ko na-discover, I'm not saying na ako naka-discover ang Japan. I mean, bago ko nalaman na maganda pala dito sa Japan, ang lagi kong pinupuntahan nun, Hong Kong. Tapos nitong huli, nung pumunta si Pangulong Duterte at pumunta kami, ang laki ng pagbabago ng Hong Kong. At lalong-lalo na yung Macau, nung pinapunta kami doon ng SMNI. Maraming salamat, SMNI. Salamat, Pastor. Hindi totoo. Doon pa lang, paano pa yung pinaka-main city nila? Ganun kasi. So ngayon, etong presidente niya yan sa Burkina Faso, Paso ba yun? Paso, basta. Iyan ang hininga ng tulong, yung China.
At ang gaganda na ng ginagawa nila ngayon. Yung style ng Amerika at ng ibang bansa, tinatanggihan nila, nilalabanan nga nila. Dahil, palugi kasi alam mo, ang Western world, pag yan ay tumulong, pakabig, etong China, basta bayaran mo lang kami. Basta yung negosyo sa amin. Hindi kami mananakop sa inyo. Oo. Negosyo lang ang Kasi kailangan. talagang yan China talaga, pera-pera talaga yan eh. 'Di ba? Basta pag negosyo pag-uusapan natin, in tayo diyan, 'di ba? Ganyan ang Chinese eh. Amin. Kaya nga tingnan mo yung sa Davao City, di ba? Ang ganda nung pagkagawa doon. Ang bilis na nagawa. Oh, China yun, di ba? Ganun eh. Kasi tayo lang, nadumihan na yung isip natin na pag China, ano yan, parang low quality yan. Low quality. Pero di natin alam, Low quality. yung Apple mismo, lumipat na nga sa kanila. Pero sa totoo lang talaga, no, maging practical tayo. Mas marami talagang gumagamit ng mga products ng made in China kaysa imported. Kasi nagiging practical naman lahat ng tao eh. Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon, 'di ba? Kung yung bibilin mo na imported meron sa made in China, siyempre doon ka na sa made in China na sinasabi nila na baka hindi magtagal yan. Iba, sige, hindi na bale, 'di ba? Di palitan na lang pag nasira. 'Di ba? Oh, ang dami rin namang mga produkto na made in China na matitibay. 'Di ba? Depende naman kasi sa gumagamit minsan 'yan eh. Minsan kahit sabihin mong imported yung gamit mo, kung walang yaka namang gumamit, baliwala pa rin. Kahit nga yung mga designer bag, doon na ginagawa. Alam niyo ba yun? Yes. May batas dyan na ang importante sa Italy, alam ko sorry, not Italy and France, Europe yun, sa Europe country. Yung basta, yung last portion nung product ay sa kanila gawin, pwede nang tatakan na made in Paris, made in Italy. Ganon. Pero in reality, ginawa sa China, tapos yung finishing na lang ang ginagawa sa mga European countries. Tapos tatatakan ng Louis Vuitton, ganon, ng Dior, Versace, mga gayaan, di ba? Yan, ganon. Ibig sabihin, talagang pagdating sa ekonomiya, lumakas at yung manpower ng China, matindi ho. At ngayon, itong mga bansa na ito pumalag na sa pananakop ng Western world. And one of it is ICC. Yes. Sinabi nilang wala na kayong karapatan sa amin. Oh. Tayo, mga Pilipino, tang-inang yan. Sorry totoo naman bakit? Hindi tayo membro niyang hayop na yan. Hindi tayo membro niyan. And yet, ibinigay natin ang pinakamagaling at pinakamatinong presidente na nagkaroon sa Pilipinas. Yes. Ganon. Yun ang mali eh. 'Di ba? Wala nang jurisdiction ng ICC sa atin dito. Nung ginawa ni PRRD na talagang wala nang jurisdiction ng ICC dito, halos puring-puri sila. Puring-puri sila na nawala yung ICC dito. Yung mga nagpadala kay PRRD dyan sa The Hague, sa ICC, sila dati pinupuri nila na wala nang jurisdiction ng ICC. Pero kita nyo naman, ngayon, halos dumuluhod sila sa ICC. Dalil lang si PRRD dun sa ICC. 'Di ba? Kita mo, sila mismo ang lumapit sa ICC para si Tatay Digong ay madala ron. 'Di ba? Ginamit nila ang ICC. No? Ay nako. Kumbaga dito sa atin kasi uso ang kain suka eh. Kain tae. Ganun eh. 'Di ba? Ganon kagago ang presidente natin ngayon. Walang biro ho, diretsuhan na. Ganon kagago ang ating presidente ngayon. Binigay ang kalahi natin, yung kababayan niya, sa ibang lahi. Imagine mo. Kung tutuusin pala, pwedeng mangyari sa susunod yun. Oo, kung ngayon nga nagawa na yung kapwa natin na ibigay sa ibang lahi, di sa susunod pwedeng ibigay din sa ibang lahi yung susunod. 'Di ba? Paano pag nagpalit na ng administrasyon, di pwede na magbigay ulit sa ICC. Ay nako. Hindi na kailangan manakop ng lahi na yun. Ibibigay na lang. Which is, again, we have a court. Meron tayong korte. Tama. Una. Yung ICC kasing yan, pinapatupad lang yan sa mga lugar na walang korte, walang hustisya, walang gobyerno. Doon lang naman pinapatupad yan eh. Pero dito kasi sa atin, kumpleto eh. 'Di ba? Halos binastos na nga yung Korte Suprema sa atin dito eh. 'Di ba? Parang nawala ng silbi sa paningin nila sa ginawa nila. 'Di ba? Binaliwala nila. Parang niyurakan nila yung kakayanan ng korte dito sa atin.
no, na hindi naman nila maamin sa sarili nila, kaya hindi nila dito dinala si Tatay Digong at dito ni Litis dahil alam naman nila sa sarili nila na hindi nila maamin na talagang si Tatay Digong ay maaabsuelto dahil alam naman nating lahat na wala namang pagkakamali dun sa nagawa niya. 'Di ba? Judicial system natin gumagana. Pangalawa, Yes. hindi na tayo membro ng ICC. Yeah. How come nagpasakop tayo by giving it to them? As a matter of fact, sampal ito sa ating korte sa Pilipinas. Sampal po talaga yan. And I Tama. hope our court will realize that. Kasi sampal po yun mga kababayan. Para mo, bakit may bibigay dyan? Meron naman tayong judges dito at kaya namang usigin. Wala naman sa kapangyarihan ng Pangulong Duterte. Bakit doon? Ito ha, tandaan ninyo, yung immunity na tinatawag sa presidente, yan ay during sa kanyang term lang. Bakit? Kasi nga, para hindi siya istorbohin sa trabaho. Kasi iistorbohin mo yan. Kung kakasuhan mo ng kakasuhan, imaginein mo, maistorbo yan. Pero after that, hindi na po immune ang presidente. Ibig sabihin, pwede naman usigin dito sa Pilipinas si Pangulong Duterte, pero sobra lang talaga ang ating pong, ewan ko kung katangahan po ba yun o yung ating pag-iisip na colonial mentality na sinasakop tayo, hindi natin kayang mag-prosecute ng isang tao. Ganun eh. Para sa akin kasi takot sila. Alam naman talaga nila na maabsuelto si Tatay Digong at isa pa, noong mga panahon ng eleksyon talaga sinadya na talaga mawala si PRRD para syempre iniisip nila kabawasan sa endorso. 'Di ba? Kasi si PRRD talaga pag may ini-endorso sigurado mananalo eh. 'Yun ang iniisip nila, nahihina yung alyado ng mga Duterte ng mga panahon na 'yon, pero hindi eh. Mas lalong lumakas. Nabaliktad yung pangyayari. Parang ngayon kasi sa ginawa nila kay Tatay Digong, parang pinanindigan na lang nila. No? Parang pinanindigan na lang nila na hindi talagang dinala na, talagang hinuli na ICC yan. Pero sa totoo lang, talagang gusto nilang mawala si Tatay Digong dito. Yun ang napapansin ko eh. Di ba? Para siyang pinatapon sa ibang bansa. Gaya ng mga iba nating mga bayani, di ba sinasabi ko nga, na pinapatapon sa ibang bansa. Ganun ang ginawa ng Pilipinas. Pero ito mga bansa na ito, tumayo. Ayaw na namin sa inyo. Huwag nyo nang kaming pakikialaman. Yan ang sinasabi nila. Jointly announced their withdrawal from the ICC in September 2025. Naku po. Oo. Kasi, sabi ng mga bansang ito, bias ang ICC. Naku. Dahil yung kanilang mga leader doon, ang leader nila sa mga bansang ito, mga military, ay inaakusahan ng ICC ng neo-colonialism. Nako. Ayun. So parang kinakasuhan na rin ng ICC. Ang Hungary, Naku po. Yung laging gutom nag-announce yan. din ng withdrawal noon pang June 2025 at magte-take effect June Mga nag-aalisan 2026. Nako. Eh di, sa kabon na yun, bansa na lang kasapi ng ano Wala dyan. na, Tawa sa umiiya mga asip na. na ito. Oo. Oh, pati mga malaking bansa, di ba, nag-aalis na rin dyan eh. Ito ang problema ngayon. Ano yun? Sa mga pag-aalisan ng mga miyembro, ito ang masaklap. Ano yan? Ano nangyari sa kanila? Nako, ito pong in-announce na sanction ni US President Donald Trump sa ICC ay nararamdaman na ng mga Yan. ICC Yo. judges. Nako Nako po. Sa isang panayam, sa Yan. isang Yo. judge, Malaking epekto. pangalan Wala nito. na raw silang 13 pa. Ito si Oo. Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Isang Pati Carranza, di ba? Attorney sa atin yan, si Attorney Carranza. hindi taga Peru ito. Ano yung kapatid ni Christopher Min? Hindi nyo ba alam yun? Pero lang po. Gago! Tatulay. Yan, nasa picture, nasa video. Ano pa yan? Luz del Carmen. Si Oo. Judge Luz. Ibanez Carranza. Oo. Alam mo ba ang kanyang problema ngayon? Ano sabi niya? Yung kanyang mga hindi siya maka-order sa online platform. Ano sinasabi ko sa inyo? Oh, order pa naman ng mga parcel. Kaya pala wala dumadating na parcel sa akin. Sa Lazada ka umorder, ha? Para Gago! mas lalo kang i-block dun. Ay sinuspindi yung mga credit card ko. So part ng Sa sanction, mo parang kawawa na talaga sila, no? Talagang wala na. Parang natuluyan ang napipilay ang ICC ngayon. sa kanila. Oh, basta nasa kapangyarihan o nasa power ka, jurisdiction ka ng American government, halimbawa, bangko ka. Oo. Eh, ang opisina mo meron sa
European Union, di ba? Sa Euro kanila, di ba? Lalo Euro, tapos meron pa sa Amerika. Oo. Siya sabihan ka nung lahat ng, ito yung mga pangalan ng judges, ha? Pag tanggalin nyo ito, i-freeze nyo ang kanilang mga bank account. So wala silang mga transactions ngayon, part ng sanctions sa kanila yun. Oo. Kaya pa sabi ko, wala silang Kaya wala na silang dapat gawin kundi umalis na lang para hindi na sila ng malas, maabot. Nalulungkot siguro si pambansang kasundalong kanin yan. Diba? Nagkakaganyan na yung mga tropa pips niya sa ICC. Wala, at hindi sila makapag-travel kung saan-saan. Ayan. Hindi sila makaalis. Yan ang sinasabi ko sa Pati inyo yung mga ngayon. negosyong sumusuporta sa ICC. Nako. Kasi nga tinigil na eh. Di ba binabalaan ni Trump yung mga ano eh. Oo. Nagbibigay ng suporta sa kanila eh. Lalo na ngayon at ipinipilit kasi nila dyan na arestuhin nila si Benjamin Netanyahu. Ng Israel. Ng Israel. Nako. Lalo nag-iingit ngayon si Trump. May panibagong banta sa kanila. Uh-huh. Bukod dyan ngayon pala ay ramdam na nila yung sanksyon na yon. Hindi lang sila, pati kamag-anak nila dyan. Ganun pati yung mga apelido Karanza. Ibanyes. Nararamdaman kasi siyempre, halimbawa, sa isang bank account, magkakasama kayo doon, nandun yung pangalan mo, damay ka. Pati yung kamag-anak yan, hindi kayo maka-withdraw. Hindi, maka-withdraw. Damay. Ako po. Yari sila Sabi dun. ko sa inyo. Yes. Akala niyo kayo lang ang makapangyarihan. Ayaw. Yung pa yung pinakahuli. Masyado sila naging kumpiyansa sa sarili nila, no? Hindi nila alam na ganito ang mangyayari sa kanila. Di ba? Ito yung kay Meron Trump. pa. Yung kay Vladimir Putin. Sa Russia naman yan. Yung hindi lang para arrest warrant ang ibinigay doon dyan, sentensya na. Nako. Ha? Ano sintensya? Sinentensyahan ng Moscow Court ang ICC prosecutor na si Karim Khan Ako yan, matindi yung karim ka na yan. at ang 8 pang ICC judges Nako. na makulong ng 15 taon. Nako, sila. Nako, Sila pa mabuti ang yan. ipakulong Maganda yan. 15 years kasi pinapakulong din na si Vladimir Putin sabi niya ng Russia, teka, ano Yung ginagawa ng ICC ngayon, bumabalik na sa kanila. kapangyarihan niyo para ipakulong ang presidente namin? Nag-hearing ngayon sa Moscow. Ayun. Hearing in absentia. Absensya. May kaso sila ngayon sa Moscow. Ngayon, dyan, hindi sila maka-travel sa mga bansa na malamang may Russian authority. Nako, halos magkakatabi yung mga yan, di ba? Oo. Diba? Hindi mo kasi alam. Halimbawa, dyan ha? Ito, bibigyan ng example. Oh, sige, sige. Si Pangulong Duterte. Ayan, oh. Nakakulong na sa kanila. Wala namang polis dito ang ICC, di ba? Wala. Kaya nga nag-coordinate sila doon sa Interpol eh. Biglang dinampot, sinakay na aeroplano. May question ba sa Pilipinas? Wala na ngayon, nandun na eh. Kaya ibig sabihin, mga ibang bansa, may question ba? Wala kung May question eh. gobyerno ba nagsasabing, ba't yung ganyan? Therefore, pag inaresto ng Russian ang mga ICC judges, kahit sa Netherlands, alam, bilang dinampot. Sinakay ng aeroplano. Dinala sa Russia, doon ipakulong. Oo. Anong questionin natin doon? Korte rin nila yung nagpapasa doon, di ba? Oo nga, no. Hindi ba? Lalo ngayon, kasi sa kanila, laglat lang yan, tatawid ka lang ng bomba. Sakay ka lang sa motor. Oo, sa inyo, buwagin nyo na yung ICC. Di ba? Oo. Yan ang problema ngayon ng ICC. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin. Syempre ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na si Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Comment lang po kayo sa comment box mga katunay. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.